guys! Okay, dito na tayo sa Pagod Food ngayon and right now we're here in Hakuna Matata, one of the newest resort here in Pagod Food. And ito yung resort katabi ko lang, sa likod ko lang. So ano siya, Hakuna Matata, it's an Hawaiian term, di ba? So, pero maganda rin yung loob, mamaya ikutin natin yung loob. Pakita ko lang muna yung beach ng Pagod Food. Yan ang beach ng Pagod Food. Puntahan natin. Naka-ano na pala ako, naka-change outfit na ako. Nagbaon talaga ako ng sando and ng panligo na shorts para, you know, makapagpalit tayo anytime we want to go to the beach. Ayun si Jack at si Marty. Ayan guys, so tinan nyo yung yung sand ng Pagod Food. And then ito yung Hakuna Matata. There. Diba, ang ganda. So ito yung sand niya, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan ang sand. Ano naman siya? White siya. Though hindi na siya ganun ka-fine like sa Boracay, pero white siya. And maganda naman, pleasant siyang liguan. Puntahan natin sila ang Jack doon sa si Marty. Hindi, mamaya na. Puntahan muna natin itong tubig. My God, wow! Guys, ang sarap maligo! Look at that, oh. Oh, di ba? Ayan, oh. Ayan si Marty, oh, nag-ano na. Nasasayaw na. Very good. Very nice. Yan, mga iba't ibang resort na yan, oh. Iba't ibang cottage na yan. So, yan. Ang ganda dito sa Pagod Food. Ang ganda pala ng beach talaga dito sa Pagod Food. At ang kagandahan pa ngayon, ang ganda ng weather, tas ang kaunti ng tao. In fact, dun sa Hakuna Matata, kami lang yung guest, tas ngayon may nagdatingan lang. Pero konti lang din sila. Ano ginagawa nyo? TikTok ba yan? TikTok? Ayan, nagka-TikTok sila. Huwag natin silang guluhin. Dito tayo. Ay, tsinelas ko, naiwan ko. Sige, balikan lang natin yung tsinelas ko. Sabi dun sa sunscreen, ano daw eh, dapat daw 15 minutes pag-apply mo, saka kalalabas sa araw. Pero lumabas na ako kaagad. Sige, balikan tayo sa Hakuna Matata. Total, nakita nyo na yung beach. Pakita ko naman sa inyo yung facility ng Hakuna Matata. Sa Hakuna Matata, pag hindi ka naka-check-in, magabayad ka ng 150 pesos entrance fee for using the facility. So like yung facility naman, shower, yung wifi, saka yung pag mo dyan, upo mo dun sa mga siso nila, papakita ko sa inyo mamaya. Then pagkakain ka, meron silang 2 hours lang na allotted time for you to dine in. Ayan, ang Hakuna Matata. So may hagdan lang sila. Dito merong parang pahingahan. And may siso dito. Pagpasok mo, okay. Yan, may mga dining table sila. Ito, yoga area. And then, ayan, mga dining table. Basically, ito lang naman siya. Tapos may ganitong pahingahan. Ayan na, sila na. So ito yung shower nila, tapos pwede magbihis dito. So, tapos may mga duyan silang ganyan, no? Pwede rin gamitin yan. Ewan ko lang yung taas, akitin natin to. May taas pa eh. Kids are not allowed. I'm not a kid. So okay tayo. Walang setup. Pero parang merong something dito. Pwedeng tumambay. Siguro pagkagabi, pagka peak season siguro, merong mga dyan, setup. Ayun lang naman siya. So tara. Ay ko, untog ako. Ayan, may mga guest na. Ito yung mga room nila. 5,000 daw yan per room. Good for 2 packs. Ayan o. Kanilang room.
Syempre hindi tayo makapag ano, since day tour lang tayo technically. Hindi tayo makapag room tour. And si Sir Randy. Nice, ayan. Hello guys! We're back! Nandito tayo ngayon sa Patapat Viaduct. Kita nyo ba yan? Ayan o. Man-made wonders, diba? So, super amazing structure na daanan siya. Papakita ko sa inyo. So, ito ang Patapat Viaduct. Kita nyo naman, ang haba niya. Oh. Isa to sa mga tourist spot dito sa sa Ilocos Norte, yung Patapat Viaduct. Diba? Kaya lang dapat careful lang dito kasi yun nyo naman ang daming mga sasakyan dumadaan din. Tapos meron dong scramble bibili sila Hello! We're back! Dito tayo ngayon sa Banggi Windmills. So kita nyo naman sa aking likod ang Banggi Windmills. Kaya pupuntahan natin yung mga dun sa shore para pwede natin lapitan yung mga windmills talaga. So para mga beach area din to eh. So yan, ito ang ating lalakaran papuntang windmills. Dito daw ganda rin dagat dito, Ma'am Michelle. Pwede ba diyang maligo? Biglang lalim. Biglang lalim. Di pa pangliguan ng tao, no? Pwede naman kung ano ka maglangoy. Pero kung galing ka na doon, mas maliligo ka. Ayan, no? Wow, nice. Very good. Very nice. Ganda ng windmill. So sana walang hangin na umaano sa camera, sa mic natin. Let's go down. Ito. Way back 2012 guys. Wala pa tong mga tindahan na yan. Mga hubong yan. Mga tindahan yan. Souvenir shops. As in, tricycle lang yun. Tapos binaba kami dito sa sa shore para puntahan yung mga windmills. Lapitan natin ang mga windmill. Ayun siya laki Wow. Balik na tayo. Paalis na tayo ng windmill, ng Banggi Windmill. In-enjoy lang namin yung dagat, yung mga pebble rock, yung hangin. And mind you ba guys pala wala palang bayad papunta dito sa Banggi Windmills. The only thing na babayaran nyo is your transportation coming here. More than 10 years ago, ang transpo namin dito ay nag-tricycle kami. Ngayon may sasakyan kami. So yun lang yung babayaran nyo. Kasi nga, public beach to yun. Na bawal mag-swimming kasi palalim yung dagat. Kaya ayan. So say one last hello sa mga Banggi Windmills. Paakit na tayo doon. Pabalik na tayo sa ating sasakyan. And magka-coffee muna tayo before we go to our next destination, which I don't know yet. Kung ewan ko, baka daw mag 4x4 pa kung abutin pa ng oras. Kung hindi, baka bukas na lang yun after office. Alright, so see you in the next destination. And for our last stop, we had a coffee in Jack's Cafe in 18 degrees north. This cafe offers a breathtaking view of the ocean with the backdrop of the windmill. I would highly recommend that you come here during the sunset so that you'll experience the cool breeze of the ocean while the sun is setting and the windmills are blowing the air. Hello guys! So
Tapos na yung ating tour. Nandito tayo ngayon sa in front of the Capitolio. Yung parang may bancheta dito, parang may mga food stalls. And this is where the local goes pagka weekend. So, pakita ko sa inyo yung mga tinda nila. Dito na tayo magdi-dinner or mag-snacks lang. Okay guys, so ito na ang mga tinda. So, ito yung parang fountain nila. Oh. Tapos ito, may mga barbecue. Ay, may parang Oo, Korean. video, okay. Ito, hello, barbecue. Magkano yung empanada? 35 bang ordinary, sir. 65 special. Ano ordinary? Walang longganisa? Walang, sir. Anong laman lang? Itlog, sir. Saka yung gulay. Yung sir. Tapos yung Yung special, sir, merong itlog, merong lupa. magkano yung special? 65, sir. Parang may iinitin pag Opo, sir. sige, ikutot mo na kami. Ilan, sir? Yung yan, ikot-ikot mo na. Karating lang namin Sige. So, balik tayo dyan. So, ayan. Pero mga usual na lang naman. Usual na tinda. Ito may barbecue dito. Wow! 99. With rice na yung 99. Wala pa. Magkano rice nyo? Magkano? 119. So, inihaw na pusit. Sino pa ba? Ayan yung mga usual na tinda. Nandito. Ito, parang mango graham. Pakita ko sa inyo. Ayan, mango graham. What else? Ito parang itong gusto ko shake. Ayan shake lang. And then, ito naman, balloons. Lakad pa tayo. Actually, susunod lang natin yung mga kasama ko. Ay sila, Ikot-ikot muna tayo. Kung may magustuhan tayo, let's eat here. Pag wala, let's go somewhere else. Ayun, yung mga takoyaki, Korean. Ano lang? May nagustuhan sila? Wala sila. Asan sila pupunta? Wow! Walk mo. Wow! And that's it guys for our Ilocos trip. So this trip is a combination of work, leisure or work. But definitely Ilocos is worth the visit even though we had a long ride. So as you can see on the video, so this is the schedule of the trip going back to Manila. And thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed our trip, and see you on the next Ilocos vlog and our next travel destination. Thank you so much. Bye guys.